revisit nuclear energy. Ang push ni Marcos Jr. sa katatapos niyang SONA para daw mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa? Teka, parang narinig na natin ito dati. Ganyan din ang dahilan ng tatay niya noon para bigyan ng go signal ang construction ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP. Naalala niyo pa ba ang BNPP? 2 dekada nating binayaran ang utang na umabot sa halos $2.3 billion o katumbas ng 5.8 million pesos kada araw na hindi naman napakinabangan at nagamit. Bakit nga ba? Marami kasing tumuligsa sa pag-operate ng BNPP dahil masyadong delikado ang nuclear energy sa bansang tulad ng Pilipinas. Nasa Pacific Ring of Fire kasi tayo, B. Meaning, madalas ang mga lindol sa ating bansa na posibleng dahilan ng pinsala sa mga planta at magresulta sa nuclear contamination o fallout. Flashback lang tayo sa 2011 nuclear disaster sa Fukushima, Japan na nangyari dahil sa lindol at tsunami. Dagdag pa sa pagiging delikado ng nuclear energy para sa environmentalist, hindi rin masasabing malinis ang enerhiyang ito. Wala kasing pamamaraan para sa disposal ng radioactive waste na walang risk na makokontaminate ang kalikasan at makaapekto sa mga tao. Sabi naman ng scientist group na Agham, hindi na bago tong gusto ni Marcos. Noong 2023 pa lang, pinirmahan na ni Marcos Jr. ang 123 agreement with the US at bahagi ito ng Philippine Energy Plan ng gobyerno. Ayon sa Agham, imbis na pakinabangan natin ang sarili nating mga energy sources, mas lalo tayong magiging dependent sa mga imported na teknolohiya ng US. Ang tanong, para kanino ba talaga ang planong ito ng gobyerno? Sa pakinabang at kaligtasan ng mga Pilipino? O para sa agenda na naman ng US? Hamon ng Agham, tutulan ng mga questionableng energy projects, paunlarin ng energy sources ng sariling atin, kaysa umasa sa imported fuels at teknolohiya. Ang energy sector ay dapat nasa kamay ng taong bayan at hindi nagsisilbi sa interes ng mga negosyante at dayuhan. Hanggang sa susunod na balita with feelings!